diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila, DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Sa po magandang umaga muli, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila, sa buong bansa, sa buong mundo ngayong pong araw na ito ng Miyerkules. Silipin na po natin ang mga umaarangkadang ulo ng mga balita. Arangkada Balita. Panukalang pambansang pondo para sa 2025, inaprobahan na ni Pangulong Marcos 5 sektor makakakuha ng malaking bahagi ng national budget. Arangkada Balita. Senador Sani Angara itinalaga bilang bagong kalihim ng DepEd, reforma sa edukasyon, tiniyak ng senador. Arangkada Balita. PAOK at Chinese envoy nagpulong kooperasyon ng Pilipinas sa China laban sa transnational criminal activities, paiigtingin. Arangkada Balita. Sa ibayong dagat, may git 100 katao patay sa stampede sa India. Arangkada Balita. Sa sports, Dave Ildefonso sasalang na sa 2024 PBA Rookie Draft. Arangkada Balita. Sa balitang showbiz, komedyanteng si Dinky Du pumanaw na. Arangkada Balita. Last time naman si Direk Manny Castañeda ang pumanaw. Samantala, antabayanan po natin sa viral na balita, transformation ng isang aspin, pinusuan ng mga netizen. Drew Nasino at si Ate Juday. Arangkada Balita. Sa oras na 6 na sandali makalipas ang ikalima ng morning, dito pa rin po sa Impila May Todong Lakas, DWIC 882 at Aliw Channel 23. Ngayon pong araw na ito ng Hulyo at 3. Ngayon po'y Miyerkules. Kami po ang inyong mga makakasama hanggang alas 6 po tayo. Magandang umaga po ng Miyerkules, mga kaibigan. Ako po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino. At Drew Nasino. Arangkada Balita. Sa detalye ka ng mga umaarangkada mga balita, aprobado na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 2025 National Expenditure Program. Sa ika-17 cabinet meeting sa Malacanang kahapon, inaprobahan ng Pangulo ang 6.352 trillion pesos na pondo para sa susunod na taon na iprinisenta ng Department of Budget and Management. Pagtutuunan ng pansin sa budget ang food security, social protection, healthcare, pabahay, disaster resilience, infrastruktura, digital connectivity at energization. Kaugnay nito, malaking bahagi rin ng pambansang pondo ay ilalaan sa sektor ng edukasyon, public works, kalusugan at interior and local government at defense. Arangkada Balita. Samantala, itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Senador Juan Edgardo Sani Angara bilang bagong kalihim ng Department of Education. Papalitan ni Senador Angara sa pwesto si Vice President Sara Duterte na nagbitiw bilang kalihim nga ng departamento nitong nakalipas na June 19. Ayon sa Presidential Communications Office, may malawak na karanasan sa legislatura ang senador, partikular na sa pagsusulong ng mga reforma sa edukasyon. Ilan sa mga nagawang batas ni Senador Angara ang Universal Access to Quality Tertiary Education Act,
at Enhanced Basic Education Act of 2013 o K-12. Arangkada Balita! Aminado naman si Senador Sani Angara na malaking hamon para sa kanya ang nakatakdang pag-upo bilang kalihim ng Department of Education, kapalit ni Vice President Sara Duterte. Dahil dito, hihingian niya siya ng tulong at payo sa mga mahusay sa sektor, gaya ng mga dating nanungkulan na Deputy Secretary at sa mga dati niyang nakasama sa Senado na ngayon ay miyembro na rin ng gabinete. Ayon kay Senador Angara, inaalam pa nila kung kailan ang tamang panahon para magbitiw bilang senador, kung bago o pagkatapos ng kanyang kumpirmasyon. Nagpahayag naman ang kahandaan ng senador na makipagtulungan kay Senate Committee on Basic Education Chairman Sherwin Gatchalian at sa Committee on Finance na humahawak ng budget ng kagawaran. Tiniyak din ni Angara na makapagpapatupad siya ng reforma sa education sector. Sa ngayon ay naghihintay pa si Senator Angara kung kailan magaganap ang kanyang panunumpa bilang bagong kalihim ng DepEd. Arangkada Balita! Sa kaugnay na balita, wala pang petsa kung kailan magbibitiw ba o lilisanin nitong si Senador Sani Angara ang Senado, kasunod naman ng kanyang appointment bilang bagong kalihim ng Department of Education. Ayon kay Senate President Francis Chis Escudero, pag-uusapan pa nila ni Senador Angara ang plano kaugnay nito. May option naman niya sa Senador Angara kung magbibitiw siya bilang senador kapag naging epektibo na ang appointment nito. Samantala, wala pa ring talakayan o diskusyon man kung sino ang pabalit kay Senador Angara bilang chairman ng Senate Committee on Justice. Subalit hanggat maaari ay nais ni SP Escudero na abogado rin ito. Senator Angara. Minus one, there will be 23 senators. Senator Angara is due to graduate sa isang taon naman So, isang taon na lamang naman mawabakante yung 24th senator. At sino mag-take over ng Committee on Justice, sir? Pag-uusapan pa namin, hinahalal naman yan, tina-elect among the majority members. Pero hanggat maaari, mas ninanais ko sana, abogado ang maging chairman ng Committee on Justice. Senator. And po naman, mga kaibigan, ang pahayag nitong si Senate President Francis Chis Escudero. Arangkada Balita! Gara talaga ng DepEd. Mananatiling bakante ang posisyon ni Senator Sani Angara sa Senado hanggang sa 2025 election sa oras na magsilbi ito bilang bagong DepEd Secretary. Ipinaliwanag ni COMELEC Chairman George Garcia na kagaya ng pagkakabakante sa Kamara dahil may namatay tuwing meron pong ganyan pong nagre-resign o ina-appoint ay ganoon din ang panuntunan sa Senado. Ang pagtatalagaan niya ng papalit sa pwesto ay nakadepende sa desisyon ng Kamara o Senado o kung magsasagawa ng special elections ang Kongreso. Naniniwala naman si Garcia na hindi na magkakasa ng special election ang Senado para sa papalit kay Senator Angara dahil tapos na rin naman ang termino nito sa June 2025. Arangkada Balita! Sa kaugnay pa ring balita, inulan ng suporta si Senador Sani Angara kasunod ng kanyang appointment bilang bagong DepEd Secretary. Ayon sa Presidential Communications Office, PCO, ilan sa mga unang nagpahayag ng suporta sa senador ang iba't ibang educational organizations. Kabilang dito ang Coordinating Council of Private Educational Associations o COCOPEA at itong PACO o Philippine Association of Colleges and Universities na kapwa nag-endorso sa senador para maging, kaya naman pala, maging DepEd Chief. Sinabi ng PCO na bukod sa malawak na legislative history, itinaguyod din ng senador ang mga mahahalagang reforma sa edukasyon simula ng manungkulan ito sa Senado noong 2013. Bago naman ito ay nagpahayag na ng kahandaan ang Senador Angara, Senator Secretary ba tawag doon, para sa posisyon bilang kapalit ng nagbitiw na si Vice President Sara Duterte. Arangkada Balita! Last time ang balita nila, sana si Angara. Ngayon, Sani na. Sani Angara.
Kaya ayan na. Tumbok na. Natumbok na. Yung sana nila, natupad na. Ayun Naging na. sanay na po. Malugod namang tinanggap ng ACT Teachers Party List ang pagkakatalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Senator Sani Angara bilang bagong kalihim ng Department of Education. Ayon kay House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, mas mainam na may bagong kalihim ang kagawaran upang matutukan ang problema ng mga guro sa sektor ng edukasyon. Inamo naman ng kongresista si Senador Angara na agarang tugunan ng krisis sa edukasyon. Kahilingan ng mga guro, yung kanila pong hiling na dagdag sahod, maging ang mga napapanahong issue sa DepEd. Binigyang din pa ng Teacher Solon na dapat harapin ng bagong DepEd Secretary ang mga problema sa sektor, partikular ang kontrobersyal na K-12 program. Arangkada Balita! Samantala, welcome naman sa isa pang grupo ng mga guro itong TDC o Teachers Dignity Coalition ang pagkakahirang kay Senador Sani Angara bilang bagong kalihim ng Department of Education. Bago rito ay sinabi ng grupo na bukas silang makapagtulungan sa kung sino man ang itatalagang DepEd Secretary. Umaasa naman ang TDC sa kakayahan ng Senador na makapag-ugnayan sa mga guro at iba pang stakeholders upang mapabuti ang education sector ng bansa. Hiniling din ng TDC sa bagong DepEd Chief o DepEd Secretary na tutukan daw ang dagdag sahod. Siyempre naman, suportado rin natin yan. Para sa mga guro, pagpapaigting ng Child Protection Policy, karagdagang classroom at instructional materials, gayon din ang revision sa kasalukuyang curriculum, alinsunod sa pangangailangan ng mga mag-aaral. Arangkada Balita! Sa oras na 16 na sandali makalipas ang ikalima ng morning, sa pagkakataon ito, tagap po tayo ng ilang mga pag-uulat buhat sa labas ng impilan. Pamahalaan ibinida na wala nang nagtatagong mga foreign terrorist sa bansa. Ang pag-uulat mula kay Patrol 13 Gilbert Verdes. Walang namomonitor ang Armed Forces of the Philippines o FP na teroristang dayuhan na nagtatago sa Pilipinas sa gitna ng mas pinaigting na laban ng Marcos administration laban sa insurgency at terorismo. Sa bagong Pilipinas ngayon, public briefing, sinabi ni FP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na ang dalawang huling na paulat na teroristang dayuhan sa bansa ay na-neutralize na raw noong nakarang taon pa. Isang indicator anya sa progreso sa linyang ito sa nakalipas na 3 taon. Wala nang napaulat na kidnap for ransom na talamak noon sa Hulo at Basilan, mapalokal o foreign tourist man ang dinudukot. Kaugnay nito, sinabi ng general na nagpapatuloy pa rin ang ginagawa nilang decommissioning sa Islamic Armed Forces combatants, maging ang reintegration program para sa mga ito. Patrol 13, Gilbert Verdes para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Sa ibang balita pa rin mula sa ating DWIZ Patrol, mula dyan sa Senado, Senador Nancy Binay, diskumpiyado raw sa tunay na intensyon kaugnay sa pagbusisi sa issue. Kaugnay sa konstruksyon ng Senate building. Nako, yung mga pondo-pondo ba yan? Alamin po natin ang mga detalye sa ulat na ito ni Patrol 19, Celia Ortega Bueno. Nagadududa si Senator Nancy Binay sa tunay na intensyon ni Senator Alan Peter Cayetano sa pag-ungkat nito sa sinasabing mga issue tungkol sa ipinatatayong new Senate building. Ayon kay Binay, ayaw man niyang isipin pero habang tumatagal ay tila bumabalik sila sa naging issue ng Taguig at Makati noon, lalo pa ngayon na nag-anunsyo siya ng planong pagtakbo sa local position. Ngayong araw ay magsasagawa ng public hearing ang Senate Committee on Accounts na pinamumunuan na ngayon ni Senator Cayetano ukol sa kino-question dagdag na 10 bilyong piso para sa completion na ipinapatayong Senate building. Ayon kay Binay, mamonitor niya ang hearing at kapag kinakailangan ay dadalo siya para sagutin ang mga sinasabing issue sa construction ng gusali ng Senado. Nung umpisa, ayaw kong isipin na may ganong anggulo Pero
habang tumatagal, parang bumabalik pa rin tayo dun sa Taguig Makati issue. Ito bang building nagagamit lang kasi meron kaming political issue, 'di ba? Which nakakalungkot. Nung una ayoko maniwala eh. Pero habang tumatagal parang doon tumutumbok na nagagamit lang yung Senate building for for his issue. Kasabay nito, sinagot ni Binay ang mga nagsasabing nagiging defensive siya gayong wala namang aligasyon laban sa kanya. Gate ni Binay, may mga kapwa siya senador na nagpapaabot sa kanya ng impormasyon ukol sa may nag-iikot na senador at siya daw ay sinasaksak nito ng patalikod. The way they frame their answer, hindi ganun yung dumadating. And marami rin naman tayong kaibigan na colleagues ko sa Senate. They've been going around and telling stories about me and the building. Isipin niya na lang kung sino sa kanilang dalawa. Basta may nag-iikot, kung ano-ano yung sinasabi. Ikinagulat din ni Binay na tanggal na rin pala siya bilang miyembro ng Committee on Accounts matapos maalis bilang chairperson nito. Anya, may tradisyon sa Senate na kapag naalis bilang chairman ng isang committee, ay ginagawa itong vice chairperson tulad na lang sa Committee on Tourism na kahit hindi na siya ang chairperson, ay tinalaga naman siyang vice chair pero sa kaso sa Committee on Accounts, hindi na nga siya ginawang vice chairperson ay hindi rin siya isinama bilang miyembro nito. Ito sa Patrol 19, Cel Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Sa iba pang balita, labi ng OFW na pinaslang ng mga Houthi rebels dumating na ng Pilipinas. Patrol 45 Raul Espera sa detalye. Dumating na sa bansa ang labi ng dalawang Pilipinong OFW na nasawi sa pag-atake ng mga armadong Houthi sa marine vessel True Confidence. Personal na sinulubong ni OWA Administrator Arnel Ignacio at ng Department of Migrant Workers, gayon din ng DFA. Kasama na rin ang Manning Agency ang labi ng dalawang tripulante at ito ay dumating sakay ng Philippine Commercial Airline ng PAL na nagdala sa labi ng dalawa. Gayunpaman, tiniyak ng pamahalaan na tatanggap ng financial assistance at iba pang assistance buhat sa pamahalaan ang labi o ang pamilya ng nasawing mga Pilipino. Gayunpaman, ang DFA ay patuloy na nakikipag-ugnayan din sa Manning Agency upang malaman ang iba pang detalye ng nasabing insidente. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa impilang may todo lakas, GWIC. Arangkada Balita! Sa iba pang balita, accomplishment sa usapin ng insurgency at iba pa ibinida ng pamahalaan. Alamin po natin ang kabuang report mula kay Patrol 13 Gilbert Perdes. Inilatag ng militar ang ilang accomplishment ng kanilang hanay para sa taong ito ilang linggo bago ang ikatlong SONA o State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong buwan ng Hulyo. Sa bagong Pilipinas ngayon, public briefing, sinabi ni FP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na nitong nakalipas na taon marami silang high-value individuals ang na-neutralize o hindi kaya sumuko naman sa pamahalaan. Patuloy din daw ang decommissioning efforts nito sa mga nagbabalik loob na rebelde. Mula naman sa 11 guerrilla fronts na patuloy pang nilalabanan ng gobyerno, 7 na lamang anya ang natitira sa kasalukuyan. Marami na rin anyang probinsya ang nadeklara ng bilang insurgency-free, partikular na sa Mindanao areas. Sabi pa ng opisyal, malaking bagay dito ang mga programang pinatutupad ng NTF-ELCAC on the ground. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa impilang may totong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Matalandak naman tayo sa Metro Patrol. Gawin po natin ang ihatid na balita mula na voters ni Aling Beth Samson. Bahagi pa din ng 17th City Anniversary ng lungsod
Umani ang nabotas ng 347 skilled workers kasunod ng pagtatapos mula sa Navotas Vocational Training and Assessment Institute noong June 28, 2024. 20 rito nagtapos at tumanggap ng national certification para sa automotive servicing, samantalang 43 ang nakapasa sa NC2 assessment para sa barista, bread at pastry production at food beverage services. Nasa 21 trainees ang nagtapos ng electrical installation at maintenance, dressmaking, massage therapy, shielded metal arc welding NC2 at housekeeping NC2. 32 trainees naman ang nagtapos ng Japanese language and culture, samantalang 65 trainees ang nakapagtapos ng Korean language and culture. Sa mensahe, pinaalalahanan ni Mayor John Ray Chanco ang mga nagsipagtapos na mas palawagin pa ang kanilang pagkasanay sa pamamagitan ng pag-enroll sa iba pang technical vocational courses na handog ng Navotas Institute at maaari din namang pakinabangan ang tulong puhunan at tulong negosyo programs ng lungsod sa mga nais magsimula ng kanilang negosyo. Ako si Metro Patrol Beth Samson para sa Himpilang Metodong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Mga pinakahuling kaganapan mula sa mga lalawigan. Pagpasok ng alagang kambing, sa Ilocos Norte, pansamantalang pinagbabawal. Dahil siguro yan sa Q fever ba? O alamin po natin ang kabuang report. Ihatid naman ni Ronald Idol Domingo. Idol, good morning! Good morning, Ma'am Judith. Kinonfirma ni Dr. Lloyd Valenzuela, Provincial Veterinarian ng Ilocos Norte, na sinabi ni Governor Matthew Marcos Manotoc ang kahilingan para sa pansamantalang pagbabawal sa pagpasok ng mga kambing sa lalawigan. Ayon kay Dr. Valenzuela, ito ay matapos nilang malaman na ang mga kambing mula sa Marinduque at Pampanga ay nagpositibo sa Q fever. Aniya maiiwasan nito ang pagkalat ng sakit. Paliwanag niya, delikado ito kaya kailangan lang nilang sumunod sa mahigpit na lituntunin, lalo na ang bacterial disease na ito ay nakakahawa sa tao. Ani niya nakatanggap ang tanggapan ng impormasyon na ang mga kambing mula sa National Agency ng Department of Agriculture ay inangkat sa lalawigan. Gayunpaman, ibinunyag niya na naghihintay pa sila ng advisory mula sa National Concern sa mga balita. Samantala, ipiniwalag niya na ang Q fever ay isang sakit na dulot ng bacterial pathogen na Coxiella burnetii na maaaring maipasa sa tao mula sa mga hayop. Sa kasalukuyan, iginalulugod ng Provincial Veterinarian na inihayag na walang kaso ng Q fever sa buong lalawigan ng Ilocos Norte. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat sa Himpilang Metodong Lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Unang bugsukin ng mga pag-ulat buhat sa labas ng himpilan. Magbabalik po ang Arangkada Balita makalipas lamang ilang mga paalala ang oras. Aling Gina Cabra sa ating Susan Jeronimo, 5:27 na. Arangkada Balita! Sa pagkakataon ito sa ikalawang sigwada ng Arangkada Balita sa oras ng ganap ng alas 5:34 na ng morning, tanggap tayo ng ilang pang mga pag-ulat buhat sa probinsya. Dalawang miyembro ng NPA arestado sa lalawigan ng Quezon. Sabi po natin ang kabuuan ng pag-ulat mula Calabarzon, Arman Campo. Naaresto ng mga otoridad ang dalawang aktibong miyembro ng New People's Army sa Sitio Masanga, Barangay Kanaway, General Nacar, Quezon kahapon. Ang mga suspect ay nakilalang sina alias Ka Darwin, 30 anyos, at Kapatche, 26 taong gulang. Ang dalawa ayon sa Quezon PNP Command ay wanted sa kasong murder at may standing warrant of arrest na inisyu ni Judge Raymond Morales Sorongon ng RTC Branch 65 ng Infanta, Quezon. Sina Ka Darwin at Kapatche ay mga miyembro ng Platoon Julian Committee Larangan Guerrilla na nag-ooperate sa Timog Katagalugan. Walang piyansang inirekomenda ang korte para sa kanilang pansamantalang paglaya. Arman Cambe mula Calabarzon, nag-uulat para sa Himpilang Metodong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Sa ating mga balita pa rin mula sa mga lalawigan, sa oras na alas 5:35 ng umaga, tatlong Chinese drug ring timbog sa buy-bust operations dyan sa Angeles City.
Alamin po natin ang iba pang mga detalye sa ulat na ito ng ating correspondent na si Johnny Golic. Johnny, good morning! Juday at Drew, tatlong Chinese national nga itong nadakip ngayon ng mga operatiba mula sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 3 sa bypass operations dito sa Shanghai Building, Barangay Balibago, Angeles City kagabi. Nasamsam dito sa grupo ang kulang sa 4 na milyong pisong halaga ng shabu na may timbang na 500 gramo. Kinilala itong mga dayuhang natiklo na sina Binda, 23 years old, Hai Xiaowa, 21, at itong si Gao Xiaowa, 20, kapwa nanunuluyan nga dito sa nasabing gusali. Bukod sa droga at bypass money, nakakuha rin sa pag-iingat nitong tatlong Chinese national ang 7 cellphone, 2 car case at itong ilang mga cash o pera. Ayon dito sa PDEA Region 3, ang grupo ay ilang linggo din nilang isinailalim sa surveillance at monitoring operations bago nga isinagawa itong formal na bypass operations. Hinihinalang kabilang ang mga itong Chinese itong mga suspect sa Chinese drug ring na kumikilos dito sa gitnang Luzon sa pakikipagsabuatan nila dito sa kanilang counterpart o Filipino counterpart na kapwa sangkot din sa illegal na droga. Ang mga arestado ay nasa kustodiya na ngayon ng PDEA Region 3 at inihanda na rin itong kasong laban sa kanila. May kinalaman sa paglabag nila sa Section 5 at 11 drug pushing at possession of illegal drugs sa piskalya, habang walang piyansa daw na i-rekomenda dito ang hukuma na sa mga ganitong uri ng kaso. So, buhat dito sa lungsod ng Angeles, ito si Central Luzon Patrol. Johnny Gole para sa Impila May Todo Lakas DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Alright, sa pagkakataon ito, alamin po natin ang magiging lagay ng panahon mula sa Pag-asa. Na sa kabilang linya si Obet Badrina. Magandang morning, Obet B! Magandang umaga po. Magandang umaga sa lahat ng mga taga-subaybay natin. Wala po tayong bagyo ngayon sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Wala rin tayong minomonitor na LPA. Pero malaki yung tsansa ng mga pag-ulan sa Palawan, Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi dahil yan sa epekto ng Intertropical Convergence Zone o ITCC. Yung axis ho nun nasa may area ng Western Mindanao at Palawan. Sa nalalabing bahagi ng bansa natin, posible pa rin yung mga thunderstorms mamayang hapon hanggang sa gabi. Tayo po ay nagpapalabas ng thunderstorm advisory kapag may namamataan tayo ng mga posibilidad ng mga thunderstorms sa mga specific na lugar. Gaya po kanina 4:40 AM, naglabas tayo ng thunderstorm advisory particular na sa Quezon, sa Infanta at Trial, at posible rin makaranas ng mga pag-ulan ay ilang bahagi ng Rizal at ng Laguna. At wala tayong nakataas na gale warning sa ngayon, kaya ligtas naman pumalaot ang mga sakyang pandagat, maliliit na mga bangka sa mga baybayin ng ating bansa. So ito po ang ating inaasahang magiging lagay ng panahon para sa araw na ito. Mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Obet Badrina. Magandang umaga Obet, po. Obet. Yes po, sir. Yung ilang bagyo ba ang pwedeng maaaring pumasok sa bansa ngayong Hulyo? In-expect po natin 2 o 3 bagyo. Base po sa mga tracks din natin, posibleng ito ay maglandfall sa area. Normally po, ito ay naglandfall dito sa may area ng Northern Luzon or Bicol. Or kali naman, ito naman ay nagre-record papuntang Japan. So yun po yung usual na track kapag buwan ng Hulyo ng mga bagyo natin. Usually ba maraming dalang mga pag-ulan yan, Obet? Yung mga papasok, mga bagyong papasok ngayong Hulyo? Tuwing Hulyo? Ang mas nakikita po natin, ito po yung mga bagyo na nagpapalakas ng habagat. So minsan po kahit hindi ito matama sa lupa yung mga bagyo natin ng Hulyo, enhanced southwest monsoon naman yung kadalasan nagiging dala nito. Lalo na kapag yung bagyo nasa area nung papuntang Japan. Kasi napapansin ko kahit medyo maulan, may konting alinsangan pa rin eh. So hindi pa siya ganun kalakas yung mga habagat na nararamdaman natin yung nagdadala ng mga pag-ulan. Opo, in terms of temperature po sir, sa panahon po na to, nasa summer season po ang Northern Hemisphere kung nasaan po tayo. Okay. Kaya yun, technically po yung habagat kasi natin, warm and humid area yan. Kaya medyo makakaranas pa rin tayo ng maninsangang panahon. Dahil yung pinagmumulan niya na hangin ay mainit pa rin. So, yung mas lamig at mas to yung hangin na nagmumula naman sa northern part,
nangyayari po yung panahon ng amihan. So normal po talaga na medyo mainit pa rin kahit na may mga pag-ulan. Kasi importanteng matanong namin din sa iyo itong mga pag-ulan na ito dahil lalo kapag mga pauwi na kami, kapag mga bandang hapon, pauwi na yung mga kababayan natin galing sa trabaho. Usually, di ba mga hapon talagang, kagaya kahapon, bumusang malakas na ulan, di ba, Obet? Opo, pero kadalasan tumatagal po ng 1 hanggang 2 oras. 1 hanggang 2 oras, ha? Alright. Pero yan ay yung sa iba pang bahagi ng bansa, ganun din ba kalakas yung mga pag-ulan ang posible nilang maramdaman? Opo, katamtaman hanggang sa kumisay malalakas ang mga pag-ulan, yung mga namomonitor po natin ng mga pag-ulan sa mga iba't ibang bahagi natin bansa. Alright. Sige, antabayan na namin ng iba pa ninyong update mula sa Pag-asa. Magandang umaga, Obet, mula dyan sa Pag-asa. Magandang umaga po. Salamat. Si Obet Badrina ng Pag-asa. Arangkada Balita! Sa pagpapatuloy pa rin ang ilang pa mga balita, nagkausap na sina PAOK Chairman at Executive Secretary Lucas Bersamin at Chinese Ambassador to the Philippines Wang Zilian kaugnay sa kampanya ng pamahalaan laban sa iligal na mga pogo. Ayon sa PAOK, layunin ng pulong na palakasin ang ugnayan ng dalawang bansa upang masugpo ang mga transnational criminal activities. Nagpasalamat naman ang China sa pagsisikap ng gobyerno ng Pilipinas upang masawata mga iligal na pogo at sa pagligtas sa ilang mga Chinese national. Sinabi rin ng PAOK, bukas ang Chinese Embassy na makipagtulungan sa bansa para sa buong proseso ng investigasyon kaugnay sa mga pogo. Arangkada Balita! Sa kaugnay pa ring balita, kumakalap na ng mga ebidensya ang Office of the Solicitor General laban kay suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo para sa co-warrantor petition na isasampa sa alkalde o laban sa alkalde sa loob ng 2 linggo o ngayong buwan. Ayon kay Solicitor General Menardo Guevara, isang eksklusibong kapangyarihan ng Solgen ang co-warrantor petition para matanggal ang isang opisyal dahil hindi ito kwalipikado sa posisyon. Binigyan din pa ng Solgen na hindi maaaring tumakbo sa halalan o humawak ng public office si Mayor Guo dahil hindi ito Pilipino. Lumakasaan niya ang ihahaing kaso laban sa suspendidong alkalde dahil sa fingerprint analysis ng NBI o National Bureau of Investigation. Tiniyak naman ni Solgen Guevara na patuloy nilang pinag-aaralan ng co-warrantor case laban kay Mayor Guo. Arangkada Balita! Pinikayat naman ni Senador Sherwin Gatchalian si Bamban Tarlac suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na maging state witness at ibulgar na sa mga otoridad ang totoong operasyon at mga malalaking tao na nasa likod ng operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO na gumagawa ng mga illegal at kriminal na aktibidad. Ayon kay Senador Gatchalian, mas mainam na ibunyag na inguso na ituro na ni Mayor Guo ang mga nasa likod ng POGO operation sa Bamban at sa Porac, Pampanga dahil lumabas na magkaugnay ang mga ito. Ipinaliwanag na mambabatas na sa ganitong paraan mababawasan ang pananagutan sa batas ng alkalde dahil anya maliwanag na ang tunay na pagkakakilanlan ni Mayor Guo patong-patong na kaso ang posibleng isampa naman laban dito dahil sa pagsisinungaling kaya't mas mabuti na lang na magsalita na ito. Arangkada Balita! Sa iba pang balita, inalmahan ni dating Senador Leila de Lima ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hanapin na lamang ang kanyang kapayapaan sa halip na humingi ng katarungan para sa mga anyay bogus drug cases. Sa ex-post ng dating Senador, kanyang iginiit na ang issue ay hindi personal na hidwaan sa pagitan niya at ng dating Presidente, kundi sa atraso nito sa taong bayan. Patuloy lamang anya ang naging asal ng dating Pangulo na hindi ito nagsisisi at humihingi ng pasensya sa mga sinasabing biktima ng drug war. Una nang sinabi ni De Lima o dating Senador De Lima na kakasuhan niya ang mga opisyal ng nakalipas na administrasyon na dahilan ng kanyang 7 taong pagkakakulong. Samantala, wala pang pahayag naman ang kampo ng dating Senador kung ano ang mga kasong sasampa nila laban kay Duterte.
Arangkada Balita! Kami po magbabalik ang Arangkada Balita makalipas lamang ang ilang mga paalala ang oras. 15 minuto bago sumapit ang ganap na alas 6. Arangkada Balita! Sa pagpapatuloy pa rin ang ilang pang mga balita ngayong araw na ito ng Miyerkules, habol natin ang ilang pang mga balita. Maaring o liliham ang Kamara kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senador Ronald Bato de la Rosa upang kumbinsihin ang mga ito na dumalo sa mga pagdinig sa issue ng EJK o extrajudicial killings. Ito ang binigyang diin ni Manila 6th District Representative Bienvenido Abante Jr., Chairman ng House Committee on Human Rights. Tiniyak naman ni Congressman Abante na igagalang nila sina dating Pangulong Digong at Senador de la Rosa sa ikakasang pagdinig. Tiniyak din ng kongresista na magkakaroon ng inter-parliamentary courtesy sa pagdalo ni de la Rosa. Arangkada Balita! Samantala, iniharap na sa media nitong si San Juan City Mayor Francis Zamora ang nag-viral na lalaki na si Elias Boydila na nambasa ng isang rider sa pagdiriwang ng Wata Wata Festival dyan sa lungsod. Umiyak at humingi ng tawad ang 21 anyos na si Lexter Castro dahil sa kanyang maling inasal nitong kasagsagan ng pista na ikinagalit naman ng mga netizen. Aminado po itong si Castro na dahil sa kanya ay nasira ang pangalan ng lungsod at nais din niyang makaharap ang rider upang personal na humingi ng paumanhin. Dapat lang, boy. Ayon pa kay Castro, nakatanggap na rin siya ng mga pagbabanta. Yun lang, yung malungkot. Maging ang kanyang pamilya matapos nga ang insidente. Samantala, ginita man ni Mayor Zamora na walang nilabag na probisyon sa ordinansa ng lungsod si Castro. Gayunman, maaari pa rin niya itong maharap sa kaso kung maghahain ng reklamo ang rider na binasa nito. Arangkada Balita! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Abot sa mahigit 100 ang namatay habang mahigit 80 ang nasugatan sa stampede sa isang religious event sa North India. Ayon sa mga otoridad, naganap ang insidente sa ang isa sa pinakamalalang trahedya na nangyari nga sa India. Batay sa report, karamihan sa mga biktima ay mga babae at bata matapos magmadaling lumabas ang mga ito sa nasabing aktibidad kung saan nagkaroon ng tulakan at nadaganan ang mga ito. Aabot naman sa 50,000 katao ang nagtipon-tipon sa naturang aktibidad. Samantala, nagpaabot na ng pakikiramay at pakikidalamati si Indian Prime Minister Narendra Modi sa pamilya ng mga biktima at tiniyak ang tulong para sa mga ito. Arangkada Balita! Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Sasalang sa 2024 PBA Rookie Draft ang isa pang anak ni PBA superstar at San Miguel legend Danny Ildefonso na si Dave Ildefonso. Aminado si Dave na mas gugustuhin niyang maglaro abroad ngunit wala siyang natanggap na offer. Ayon sa dating Ateneo de Manila University player, kabilang sa kanyang mga prospects ang Converge 5 Sixers dahil maraming taga-Ateneo ang nasa koponan. Target din ng batang Ildefonso ang Rain or Shine, Elasto Painters at San Miguel Beermen. Yung top 3 siguro yan no? Actually, yun ang pangarap ng mga mga nasa collegiate makapasok sa San Miguel. San Miguel. Wow, syempre naman. Una nang sumalang sa professional league itong si Dave Ildefonso sa pamamagitan ng Korean Basketball League. Arangkada Balita! Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Pumanaw na ang batikang aktor at komedyanteng si Prudencio Javier Clarion Jr. na mas kilala po yan sa kanya pong screen name na Dinky Doo.
Sa mga hindi po nakakakilala dito kay Dinky Do, marami na po itong mga pelikula na. Komedyante talaga Komedyante ito, po yan. Lumabas na ngayon sa marami pong hindi mabilang na mga pelikula, siyempre na television din. Kinumpirma ito mismo ng kanyang anak sa social media at ng malalapit na kaibigan nito sa showbiz tulad ni na Senator Ramon Bong Revilla Jr. Hindi naman na binanggit mga ito kung ano ang sanhi ng pagkamatay ni Dinky Do. Samantala, nakiusap naman ang pamilya ng komedyante na sa publiko, lalo sa mga fans nito, ng privacy at humiling din ng dasal mula sa mga taga-suporta at kasama nito sa industriya. Nagsimula ang karir ni Dinky noong 1986 sa pelikulang Inday, Inday sa Balitaw. At ang kanya pong huling pelikula ay ang Suddenly It's Magic noong 2012 at ang The Fighting Chefs noong pong 2013. At bukod po kay Dinky Do, pumanaw na rin po kamakailan din ang veterano rin po ito na komedyante rin, direktor at aktor. Si Direk Manny Castañeda. Na kilalang-kilala po natin na yung kanya pong padding kapag yung padding, pag sinabing Direk Manny Castañeda, naaalala ko talaga lagi yung padding. yun ang naaalala ko. Well, anyway, tayo po ay nakikiramay na, nagpapaabot po ng pakikidalamati sa pagpanaw po ng mga komedyante pong ito, mga veterano na pong mga aktor. Samantala, sa atin namang pong viral news, ikinatuwa ng mga netizen ang transformation ng isang aspin. Sa isang viral video sa TikTok na ibinahagi ng user na si Raven Bonifacio, makikita ang isang aspin na payat at maraming, pasintabi sa mga nag-aalmusal kumakain dyan ha, maraming galis. Hindi nagdalawang isip ang naturang uploader na kunin at iuwi ang stray dog sa kanilang bahay at ngayon ay makikitang malinis, nagkalaman at masigla na ang aspin. Umaasa naman ang mga netizen na magsisilbing inspirasyon ito upang marami pang mag-rescue ng mga hayop na walang sariling tahanan. Nabatid na bukod sa naturang aspin, ilang pang mga hayop ang nasagip din nitong si Raven Bonifacio. Siguro yan na yung kanyang mission din. Isa sa mga mission niya sa buhay, yung tumulong sa mga kawawang. Yan na siya ngayon. O diba? Ang kinis na niya. Makinis, malinis. Naalagaan na kasi talaga ng bongga, no? Alright. Tayo po ay pansamantala po nagpapaalam sa ngalan po ng buong tropa ng DWIZ at Aliw 23. Kami po ang inyong mga naging tagapaghatid balita. Ako po muli ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino. At Drew Nasino nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Susunod na usapang tol kasama sina Senator Francis Tol Tolentino at Cecil Villarosa. At pagsapit naman po ng alas 7 ng umaga, makakasama niyo si John Ibanez sa panibagong bugso ng balitaan sa Pasada Balita. Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita. Live sa DWIZ. Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Live araw-araw, Monday to Friday, 5 a.m.